Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa Pogo. Ah, Pinapalabas ng administrasyong ito na ang may kasalanan sa paglipana ng mga illegal na Pogo ay ang Pangulong Duterte. Kasi siya daw ang nagpasimula nito. Okay, ngayon, nakakatuwa. Nadulas sa bibig, nagkamali ang tanong nitong si Thinking Pinoy o Arjen Nieto na ngayon. Wala na siya sa social media, mainstream media na yan ngayon, nasa television na, naging propagandista na siya ng gobyerno. Ayun, nagkamali ang kanyang tanong sa kanyang programa, sa opisyal ng PAGCOR. Dito napag-alaman natin na panahon ni PRRD, mga more or less 400 Pogo establishments, puros legal. Kumikita ang gobyerno nagtatax. Ngayon, panahon ng Marcos administrasyon, wala nang nagparinyo. Out of 400, mga 40 na lang ata ang nagparinyo, all the rest illegal na. Sinong may kasalanan? Sinong kumikita? Bakit pumayag na naging illegal? Baka may under the table na. Okay, ito i-share ko sa inyo itong vlog ni Pinoy Views and Opinion. Salamat kapatid, Pinoy Views and Opinion. Palagi akong nanonood sa iyong mga vlog. Share ko ang kanyang vlog. Pati na rin yung interview ni Arjen Nieto or Thinking Pinoy sa PAGCOR official. Ito mga kababayan, dahil lumalabas po na incompetent ang administrasyon ngayon. Ang tanong kasi ninyo ito bakit dati-rati wala naman tayong problema dito sa Pogo? Di ba legal ito dati? Ano nangyari ngayon? Bakit nagkakaganito? Yun pala mga kababayan, ang dahilan ay pagpasok pala ng Marcos administration ay itong Pogo na 400 plus daw mga kababayan dati nung panahon ni PRRD at before that, eto mga pogong ito ay rehistrado. Legal po, 100% mga kababayan. Almost 400 plus sila. Pero nung umupo na si PBBM, ay hindi na sila nagparinyo. Kanino kasalanan yan? Kay Duterte? Parang walang takot na daw ito mga kababayan, mga pogo, at hindi na nagparinyo nung umupo na ang Marcos administration. At sa 400 daw plus mga kababayan, 40 na lang ang nagparinyo. Kaya nagmistulang mga kolorong na ang mga pogong ito. O bakit hindi sila nagparinyo under the Marcos administration? Tapos sinisisi kay Duterte, legal pala yan dati. Nieto, sabihin mo sa amo mo isali yan sa zona na under my administration, ang dating 400 plus sa Pogo na legal at lisensyado, ngayon hindi na sila nagpa-renew. Kamot ulo na lang mga kababayan. Paano kayo babangon yan? Ibig sabihin, incompetent. Panoorin po natin. 402 pa yung hahabulin natin ng mga illegal. Naghahabol sila ng 400 plus sa mga kababayan na illegal na Pogo. Yan ang hinahabol nila. In the first place, legal yan lahat dati nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, hindi na Okay, dali, nagyan na lang. So, iba talaga ang administrasyong ito. Hindi ginagawang trabaho. nag-renew. Illegal pogos. Ito po, maganda rin po nabanggit niyo yung mga 40 na lang ang nag-renew mga kababayan. 40 out of the 400 plus. Kasalanan niya ni Duterte. Panahon ni Pangulong Duterte na parehistro yan lahat. pogo na yan. Yung po mga pogo, Kumikita tayo dyan sa tax. Ngayon, walang rehistro. Ewan na natin sino kumikita mga kababayan. Baka mayroong under the table dyan. Sa halip na ibigay ang tax sa gobyerno, ay doon na sa mga taong mga malalakas. Paano babangon? Amo mo niyan, Nieto. Philippine Offshore Gaming Organizations. Offshore. Organizations. Yes. Nung araw po kasi, legal naman sila, di ba? Nung araw, parang
sinasabi pa ng gobyerno na nakakatulong sila sa pagdagdag ng kita ng pamahalaan. Dahil legal Tapos lahat, yung may panahon ni rehistro. Pangulong Marcos, Oh, panahon ni parang Pangulong nagkaroon ng Marcos. crackdown sa mga pogo. Ano po ba ang nangyari? Okay, pakinggan Okay, nyo ha. noong una kasi may mga lisensya yan, ano? Oh, noong una, mayroong lisensya. Sinasabi kong 400 plus Oh. na mga illegal pogos. And now, yung mga nagpalisensya, mga 40 plus na lang. Ano? Oh, bakit ngayon 40 plus na lang? Out of the 400 plus mga kababayan. Ngayon, sa panahon ni PBBM, 400 plus na lang ang nagpa-renew ng lisensya. Sino ang may kasalanan nito? Si Duterte pa rin. Eh dati legal yan. Eh walang problema dahil nagbabayad ng buwis. Dati lahat yan may lisensya. Oh, But see? yung iba, Dati lahat nung may panahon nga lisensya. ng bagong administrasyon ni Presidente Marcos, ano? O panahon ni Marcos the Junior, Hindi ha? na lang pa rin yung iba. Oh, hindi na nagpa-renew. Hindi iba. Yung karamihan. Oh, sabi nga 400 to ang hindi nagpa-renew. Ibig sabihin, 40 na lang tumatakbo itong mga to ang nagpa-renew. na parang kolorum. Nag-ooperate Ba't sila. Oh, si mga kababayan, koloro. Dati, dahil nakapatayo sila ng building, di ba? Oh. Legal, dahil legal lang dati ng panahon ni PRRD. Ngayon, sa panahon ni The Junior, hindi na nag-renew. Nagpa-renew. For no reason eh. No Parang reason. ayaw na nilang magparinyo. Siguro naramdaman nila na kaya na naming tumakbo kahit wala na kami mga lisensya. Oh, wala nang takot kasi mga kababayan dahil hindi na kamay na bakal. Oh. Dati-rati nagpa-renew sila, legal sila eh. Pangulong Digong, dahil takot itong mga pogo eh. Kay dating Pangulong Duterte, mga illegal oh. Di ba mayroong crackdown? Ngayon, eto mga incheck mga kababayan, wala nang takot kay PBBM. At ang tanong bakit? Siguro, mayroon silang nilalagyan na malaking tao dyan. Oh, hindi natin sinasabing ano si PBBM ha, pero imposible mga kababayan na walang malaking tao ang mayroong ano dyan, nasa likod niyan dahil ang lalakas ng loob eh na mag-operate kahit walang lisensya. See? Makes sense? Nito, tell your president na Amo, isali mo ito sa zona na sa panahon ko, ang dating 400 na lisensyadong Pogo, plus 40 na lang ang nagpa-renew. So, Oh, tahimik na si Nieta, mga 46 lang kababayan. yung nagpa-renew. Oh. Tapos itong 46 na lang ang nagpa-renew. 402, hindi na nagpa-renew yan. So ito, nakakalat ito sa buong Pilipinas. Oh, ang purpose pa naman ni Nieto niya mga kababayan. So, ayan. Baka tanggalin si Nieto sa kanyang programa nito. Very clear, ano? Again, salamat Pinoy Views and Opinion. Marami akong natututunan dito sa ating vlogger na ito. It speaks of leadership. Wala na silang takot ngayon. Pogo man, drugs man. Panahon ni PRRD, talagang takot. Again, yung nakakwentuhan ko na retired US Navy. Every year, nagbabakasyon sa Pinas. Taga ano sila, Nueva Ecija. Sabi niya sa akin, dahil US Navy siya, no? Nung una, dahil medyo nakita niya, medyo magulo sa Pilipinas, hindi siya lumalabas na walang dalang baril. May lisensyado siya. US Navy. Hindi siya kumpiyansa. Kaya sabi niya, nung umupo na si Digong, sabi niya, binigay ko na yung baril ko. Hindi ko na kailangan. Bakit kuya? Tahimik na eh. Nangawala yung mga drug addict, drug pusher, mga kriminal. Natakot sila kay Digong. Kaya bakit pa ako magdadala ng baril? Di binigay ko ng baril ko. That's Digong style. Kamay na bakal. So, drug man yan, pogo man yan, takot sila pa nun ni Digong. Lisensya! Lisensya sila. Kumikita tayo. Kasi may income. Ngayon, inaamin ng in-interview ni Nieto. Salamat naman sa kanyang tanong at naliwanagan ang taong bayan. Salamat, Thinking Pinoy. Sa tanong mo, klaro na ngayon. 400 plus Pogo operators, lisensyado, panahon ni PRRD. Pag-upo ng Marcos administration, 46 na lang ang nagpa-renew. 402, kolorom.
matapang na sila na kaya nilang mag-operate kahit walang lisensya. Bakit? Yon ang tanong. So, ito, hindi ko lang banggitin ang pangalan. May mga nababalitaan ako ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sila nang nasa likod ng Pogo. Kaya yun, malakas ng loob nila dahil andyan may kakampi. So, sino ngayon ang nagpapabaya? Sino ngayon ang may kasalanan? Bakit may mga illegal na Pogo? Salamat kay RG Neto na ipahayag niya ang katotohanan tungkol sa kanyang amo.